ang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So yung mga Hudyo, ito po kasi yung linggo ito. At sa susunod pang mga linggo, ang ating ibangelo ay tumutukoy sa pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Tumutukoy kay Jesus ang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At yung panyaya natin, ang sinong kumain ng kanyang katawan at uminom ng kanyang dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya wala pang adagan yung panyayang ay pinagkakaloob ng Diyos sa atin sa loob ng tinatawag natin banal na misa o kung tawagin natin banal na Eucharistia. So, kung ginagawa po natin, manawa ko ay isang panyaya natin na matanggap natin sa Jesus. Hindi lamang sa Espiritu, hindi lamang sa kanyang salita. Kaya po isa sinasabi, ibang pinatanggap ng Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Tayo mga Katoliko, kung isang kapag-Panginoon, hindi tayo nakasasagot. Pero bahagi yun, kung tayo nagsisimpa every Sunday, ay tinatanggap natin sa Jesus. Lalo-lalo na kapag tayo nagtutuon. So, bahagi ko yun ang alin ng maliwanag na tandaan na tayo ay nakikisa kay Jesus. Ang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya po yung mga bata, hindi ko lang alam kung sa mga bata hindi nakakatanggap ng komunyon. Yung mag-komunyon na. Pero kapag hindi pa ng komunyon, siguro po ay iahanda muna natin yun. Pero tayo, na nakapag-tumanggap na ng unang komunyon, ay panyaya na alin. Kaya natin yung nagdiriwang ng misa, ay tumanggap tayo ng komunyon. Unless, mayroon lamang dalawang adlang. Ano yung dalawang adlang? Bluetooth ba? Yung tayo ay may kasalanang malaki. So kung may kasalanang malaki tayo muna yung mag-umpisa. Pangalawa, ay kapag tayo ay yung tinatawag natin Eucharistic fasting, yung isang oras bago mag-komunyon, ay dapat hindi tayo kakain ng anuman, maliban lamang ng tubig. So, bahagi ko yun. Kung hindi naman natin nilalabag yun, tumanggap tayo ng banal na komunyon. Bakit? Ang tinatanggap natin ay si Jesus. Kaya bahagi yun, nasa pakinabangan natin, sapagkat hindi lamang natin tinatanggap yung kapirasong pinapay, o na tinatanggap natin mismo yung si Jesus. Kasi pininiwalaan natin yung alin. Ang tinatanggap natin ay katawan at dugo ng ating Panginoon Jesus Cristo. Kaya ano sabi na ng pari, katawan ni Cristo. So kapag iniabot na sa atin yung kapirasong tinapay, pinaniwalaan natin alin, yun ay katawan at dugo ng ating Panginoon Jesus Cristo. Kasama na rin yung dugo. Bakit? Ay buhay yung katawan. Hindi naman yung bangkay. Kapag patay yung katawan, ang tawag natin doon ay bangkay.
Pero pag sinabi natin buhay yung katawan, ibig sabihin, ay buko yun. May kasamang dugo yun. So, kaya tinatanggap natin, bagaman sa anyo lamang ng tinapay, ay naandun na rin yung kanyang dugo. Bahagi yun ng ating pananampalataya. Kaya, sana po, ay pakinabangan natin kasi hindi yung maging lakas natin. Maging lakas natin dahil laban saan? Yung sa panyaya sa ikalawang sa unang pagbasa. Ano ba yung panyaya sa unang pagbasa kung hindi maalala? Sa unang pagbasa ng gawa ng mga apostol ay pinasalaysay sa atin yung mga gawa ng mga apostol. Yung alin? Yung pagbabalik yun ni Saul. So, saan? Yung pagbabago ni Saul na dating alin, na dating nag-uusig sa mga mananampalataya. Pinakukulong niya, babae man o lalaki. Pero siya ay sinalubong ng Diyos sa Damascus. Yun yung pakinggan natin sa unang pagbasa. Saan ba yung Damascus? Yung Damascus po ay sa Syria. So yung Syria ay nasa kanang bahagi. So kung tawagin po natin ay northwest. Northwest na Israel. So, yun ay naging sentro ng bansang Syria. So, doon tinawag ng Diyos si Saulo na later on magiging San Pablo. Pero yun yung pagbabago, pagbabalik loob ng isang dating dinlugo ng mga Kristiyano Bluetooth mode. na naging tagapagpahayag ng The mabuting Bluetooth device is connected. balita ng Panginoon. So, bahagi yung hamon sa pagtanggap natin kay Jesus, tayo ay binabago, patuloy na binabago. Para saan? Para sa kaganapan ng buhay. So kaya po, sana huwag natin kalimutan na tayo binabago ng Diyos at yung pagbabago ng Diyos ay maging mabuti tayong tao kaysa noong kahapon. Hindi naman tayo perfecto. Pero naman, tayo ay tinutulungan ng pagtanggap ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Pinabawasan araw-araw. So, hindi po yung pagbabago ng ako mas magaling ako sa iyo. Hindi, yung pagpapalibago na alin. Mas magaling yung aking kasalukuyang pagkatao kaysa yung nakaraan ko pagkatao. I'm a better person today than yesterday. So kaya nga po, kasi makita natin yun na ang lakas na panggagalingan ulit na magagawa natin ibig sa tulong at awa ng ating Panginoon Jesucristo na tinatanggap natin sa banal na Eucharistia. Kung tawagin natin ay sa banal na komunyon. At yun ang huwag natin kalimutan. At yung every time na tayo tumatanggap ng komunyon, nagpapaalala sa ating alin. Tayo may kaugnayan kay Jesus.
may kaugnayan tayo sa ating Diyos. Yun ang tinatawag ng iba natin, na may relasyon tayo sa Diyos. Bakit? Tinatanggap natin siya. Hindi lamang sa salita, hindi lamang sa isip, ngunit katawan at espiritu. At idinudulog natin na alin, binabago tayo patungo sa kaganapan ng buhay ng daigdig na ito. Sa tinatawag natin para maging katulad ni Jesus. Magiging, kung tawagin ka pa natin, ay sa kabunuan ng buhay. Tinatawag tayo towards perfection. Yung lalo tayong nagiging mabuti, nababawasan yung ating pagiging makasalanan. So ito yung ipanalangin natin sa harapan ng may kapas. Hanawa, sabi ko nga, yung naisipunin natin sa biyaya na tinatanggap natin, tuwing tayo ay magiging kabahagi ng banal na pagdiriwang ng bansa. Kapag walang hanggan, tumanggap tayo ng pumunta.